Nako, heto na mga kababayan, gulat sila kay BP Sara. Sumabog na, grabe to. Kapapasok lang, BP Inday, bumwelta na. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga karibin natin. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin yan simulan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito sa social media. Nako, unahin po natin itong Pastor Abante. Ayan ito po ang balita mga kababayan patungkol kay Abante Paano kala kilalanin bayaran mga biktima ng AJK? Umusad na sa kamara. Aray ko po. Buti pa itong mga AJK di umano ay umuusad na, pero yung 18 Marines hindi ninyo pinapansin. Di ba? Ito pong balita mula sa Abante News Online. Sinimulan na ng House Committee on Human Rights ang inisyal na pulong sa panukalang batas na kilalanin at bayaran ang mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Saan ka naman kukuha? Personal mo bang pera yan, Abante? Di ba? Personal mo bang pera ang ipambabayad dyan sa kanila? Kasi kung galing pa sa kaban ng bayan ang ipambabayad dyan sa kanila, di ba parang ginigisa tayo sa sariling mantika? No? Kasi itong mga suspected, mga suspect ito sa mga adiktos. Di ba? Ngayon, taong bayan pa ang magbabayad sa kanila. Di ba? Kung sakasakaling nakagurgur ang mga yan, di ba? Like for example, yung nangyayari ngayon, di ba? Yung nangyayari ngayon mga kababayan, yung mga adiktos, hindi na po takot kung sino-sino na lang po, di ba? Minsan nga, anak mismo. Oo. Kinikitil ang buhay mga kababayan ng mga adiktos na ito. Inayupak tapos babayaran pa. Babayaran pa sila. Aray ko po. Nasa tamang pag-iisip pa ba si Abante mga kababayan? Yan ay nagtanong lang po natin kasi balak niyang kilalanin at bayaran ang mga biktima di umano ng AJK. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jane Ria Sarce, puro na lang mga AJK ang isyo. Nagmahal ng bilihin Focus nyo na bayaran sila. Tapos kami na araw-araw kumakayod, lumalaban ng patas, nagpapakahirap para ibayad sa kanila. Correct, yan nga pong sinasabi ko Kung personal na kwarta mo yan, sige, magdesisyon ka agad. Bayaran mo silang lahat. Pero kung kaban ng bayan ang ibabayad dyan, tapos kukurapin din ng ibang mga hinayupak, ay grabe. Ito biktima ng AJK, pababayaran ni Abante. Pero yung SAP 44 natin mga kababayan, kumusta na kaya? Di ba? Mga heroes yun Di ba? Sabi po dito ni Alexander, tapusin nyo na muna yung kaso sa ICC. Pag hindi ganon, baka di nyo mabayaran at dadami lang lalabas dyan na biktima kuno. Para rin yung istorya ng Jimin Marcos Sr. Pag nagkataon, dumami biktima. Correct, no? Sigurado ba kayong AJK yan? Hindi pa nga tapos yung no? Yung paglilitis kay former President Duterte sa ICC, hindi pa tapos Hindi mo pa alam kung AJK nga yan or hindi. Di ba? Tapos babayaran na. May panukala na. May batas na agad si Abante para magbayad. Nako po. Buti sana kung pera mo yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Nakakapanggigil lang kasi hindi naman nila sariling pera, pinagdidesisyonan nila. Diba? Kausapin nyo kaya muna yung taong bayan kung gusto ba nilang bayaran ang mga inayupak na yan. No? Hindi naman sa lahat siguro. Pero, di ba, yung iba kasi, di ba? Mag-iinit ka talaga sa panahon, lalo na panahon ngayon. Kahit anak, no, hino-hostage ng mga
hinayupak ng mga adiktos. Hay nako. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to patungkol po sa 18 ex-Marines. Bago po natin i-play yung video patungkol kay BP Sara, nako, ito po mga kababayan, may kalalagyan kayo. Ayon po yan kay Atty. Baligod. Tatlo kasamahan ng ex-Marines pinasahay para pagbantaan. Nako po. Anong nangyayari? Kumikilos na sila mga kababayan. Kumikilos na. Iniisa-isa na po yung mga ex-Marine natin. Sana lang hindi talaga kayo sumuko, no, mga sir. Dahil kung totoo po ang inyong sinasabi, kayo po ang susi para malutas at mapanagot itong mga hinayupak na mga mastermind dito po sa pagkurakot, no, sa kaban ng bayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Gina Oliveros, Lord, protect those people na nagnanais na maituwid ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Be with you, them Lord. Ayan. Ibig sabihin, totoo lahat ng sinasabi ng ex-Marines. Ayan. Sabi po ni Lisa, sabi naman po ni Dennis, confirm na totoo ang pinaglalaban ng 18 Marines kaya sila gusto patayin. Correct. Sa umpisa pa lang ba? Masasabi mo talagang totoo. Bakit? Si Senator Lacson, si Senator Soto at itong mga inayupak na mga Congress, no? Hindi po sila. Ayaw po nilang ipagpatuloy or ayaw nilang imbestigahan itong 18 ex-Marines, no? Pumuputak agad sila no? Gusto nila agad putulin, gusto agad nilang tapusin ang usaping 18 Marines. Pero hindi po nila kayang gawin yon. Kasi maingay po, no? Nag-iingay po ang mga tao sa social media at gustong-gusto nga pong ipaharap sa Senado itong 18 Marines para magsalita ng katotohanan. Di ba? Hindi nila magawa no? Sabi po dito, ingat po. Sabi ni Alma, sabi naman po ni Jenny Gonzaga, laban hanggang 2028, protect. God protect you, brave 18. Yan, grabe sila. Sabi po ni Chatty. Sabi naman po ni Maria, Lord, please protect them. Ayan mga kababayan, no? Marami pong nagsasabi na protektahan po sila. So kayo mga ka-review natin, ano po ang inyong first impression ng narinig nyo po ang balitang ito na yung tatlo pala sa kasamahan ng mga 18 ex-Marines ay pinasok po ang bahay para pagbantaan. Just comment down below mga ka-review natin at syempre eto na, patungkol po ito kay BP Sara. Pasok pa. Nagpalabas na ng statement itong si VP Sara. Ngayon lang ito ang tatanungin, ipapahiya doon sa House of Representatives with all the media na nakatutok. Tapos, para magmukhang guilty si VP Sara. Yan naman Huwag na tayong magbulahan kasi po dito sa Donmar TV, hindi po tayo mauuto. Ang mga audience ko dito sa Donmar TV ay talagang bibigyan ko ng impormasyon, katotohanan na itong mga galawan ng kalaban ni BP Sara ay hindi po makakalusot ang mga propaganda at mga pautot ninyo. Ang hilig-hilig kasi nila na gagamitin nila ang kanilang mga posisyon, no? Sa pagiging lawmakers nila, no? Gagamitin nila 'yan para i-discredit, i-disarm ang kanilang mga kalaban, especially itong si BP Sara. Isa na diyan si Ridon, kilala niyo si Ridon, di ba? Kung maalala po ninyo, si Ridon po ay bad trip yan sa panahon ni former President Duterte. Kaya bumabawi yan ngayon. Galawang politika hindi natin papalampasin yan. Alam natin yan. Okay, ito yung balita, panoorin nyo. Jed, ano pa ang ibang detalye sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng impeachment? Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Wala naman talagang sapat na ebidensya yan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan itong si Luistro, bakit sufficient inform ang impeachment complaint kay VP Sara? Di ba? Syempre, pag ikaw po ay namalitahan, lahat sufficient yan. Sufficient po ang laman ng ng laman ng maleta, di ba?
satisfied, kung baga, satisfied sila sa laman ng maleta. Kaya lahat po mga kabayan, gagawin rin po nila, para lang po maging sufficient inform. Ang as natin siya, sufficient inform at sufficient in ano yon? Yan, nakalimutan na natin mga kabayan. Pero lahat po gagawin nila para po dyan dahil sa maleta, di ba? Pero yung kay Bongbong Marcos na halatang kumakalat itong flood control scandal na maraming maleta ang mga kumakalat na mga revelasyon nitong si Zaldico at revelasyon nitong mga 18 ex-Marines ay sasabihin pa nilang insufficient informed. Di ba halatang bias? Bias na bias. Oh, ganyan sila maglaro. Kaya sa totoo lang wala nang gusto sa inyo na taong bayan dahil sa mga ganyang ugali ninyo Napaghalataan kayo na kayo'y bias dyan. You are not for the people, sa totoo lang. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Which is tama si BP Sara. Sasabihin nyo ngayon, Luistro, congressman, na bumoto, di ba? 52 silang bumoto na sufficient inform raw ang impeachment complaint. So, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung ebidensya? Yan ang hinihingi ng taong bayan. Yan ang hirap ninyo Lagi kayong daldal ng daldal dyan sa House of Representatives. Pero wala naman kayong sinabi. Wala naman kayong ipagmayabang. Ang ugali lang nila ang yabang. Pero yung ebidensya na magmamayabang sila, wala. Kasi ang hirap na isang babaeng vice president na siraan ninyo ng Sabi nga ni BP Sara mga kabayan, nauna pa yung impeachment, pagsampa ng impeachment kaysa po sa paghahanap ng mga ebidensya. O, di ba? O, dyan pa lang mga kabayan. Kasi sabi nga, premature pa daw premature. Di ba? Doon pa lang mga kabayan, makikita mo na talagang wala pong mga, walang ebidensya. Solid evidence itong mga hinayupak na ito. Basta mapag-usapan lang ang impeachment, ay okay na sila. Malamang dahil ganun siguro, ganun siguro yung kumpas sa kanila. O sige, basta pag-usapan nyo lang dyan, bigyan nyo lang siya ng matinding problema. May maleta na kayo. Yan na. Mahirap yan Yung mga paninira ninyo, mabubuking kayo. Kasi may tinatawag po tayo na mananaig pa rin ang katotohanan. Di ba? Sa totoo lang, nakakaumay na Yan ang lagi namin sinasabi ni VML, yung vlogger na kaibigan ko sa Maynila Nakakaumay na pre. Yung mga banat nila kay BP Sara, nakakaumay na. Halos araw-araw paulit-ulit na lang. Tapos, wala naman silang maipakitang maniniwala ang taong bayan na kawatan si BP Sara. Diba? So, ang isang taong matino na nagtatrabaho at alam nyong maraming taong bayan na kasuporta sa kanya, insecure kasi kayo. Insecure Yan ang init sa atin. Kung gusto nyo, ito lang masasabi ko sa iyo, Dilima, Jokno, sino pa yan, yung mga Kabayan Black. Kung gusto nyo na magugustuhan kayo ng taong bayan, magserbisyo kayo sa taong bayan. Huwag puros politika. Huwag puros pamilya. Huwag puros mga daldal ng daldal dyan sa mga sinasabi nyo. Magpakita kayo sa taong bayan na tumutulong kayo sa mga mahihirap. Nagpakita kayo doon sa... Buti pa si Leni Robredo kasi tumutulong. Nung time na Vice President si Leni Robredo. Kahit alam kong plastic yun. At least tumutulong. Diba? Ang hirap Itong mga kalaban ng mga Duterte, batikos sila ng batikos na sila yung malinis. Duterte na ang madudumi. Diba? Pero, hindi mo naman nakikita na tumutulong sila sa taong bayan. Hindi mo naman makita na may malasakit sila. Si Senator Bongo pa yun ng ikot. Halos halos mapagong na si Bongo sa kakaikot sa Pilipinas. Bakit ko ba nasabing napapagong na? Sa Bisaya, napagong. Yung nasunog bang napagong ba? Kasi umiikot si Bongo, ang init-init, ang tirik-tirik ng araw, pero umiikot pa rin si Bongo doon sa mga nasunugan. Sinong hindi mapapagong doon? Diba? Pero tahimik si Bongo. Hindi nang aaway. Tahimik na tumutulong.
si Bongo, na-corrupt si Bongo, nag-ano si Bongo. Yan ang hirap. Ano ko lang, no, ang concern ko lang dito sa bayan natin, kung sino yung mga matitino na tumutulong sa atin na may malasakit sa taong bayan, yun pa yung ginagawan pa nila ng kasalanan. O, tingnan nyo si Senator Marcoleta ngayon, no? Anong mga banat ni Senator Lacson? Anong banat ni Senator Lacson? Pinagpersonal niya. Tinitira niya si Marcoleta, yung pagkatao ni Marcoleta. Tinitira niya. Pero ang punto naman ni Marcoleta, sabi niya, bahala ka na kung bibirahin mo ako, titirahin mo ako, wala akong paki dyan. Ang pakialam ko, nasaan na yung big fish, nasaan na yung mastermind sa flood control. Di ba? Palakpakan! Hindi nyo, alam nyo si Ping Lacson, pikon na pikon siya ngayon kay, pikon na pikon siya ngayon kay Marcoleta, itong si Senator Lacson. Kasi, banat siya ng banat para ilihis ang issue, no? Kasi nakatutok ngayon ang taong bayan sa issue ng flood control. Kung sino ba talaga ang mastermind. Nakatutok ang taong bayan. Ngayon, si Marcoleta, papunta na doon. Papunta si Marcoleta doon. Sino ba? Pinipressure niya itong si Ping Lacson. Si Lacson naman, napaghalataan na, ika nga, sabi ng Si Lacson na paghalataan pong tagapagtakip, no? Tagapagtakip ng bayan. Ayan. Tagapagtakip ng bayad. Pwedeng bayad, pwede rin, di ba? Oo. So ito pong pag-usapan po natin itong impeachment, no? So, ano bang pagkakaiba ng impeachment nung nakaraan sa impeachment nila ngayon? Si Madriaga po, no? Si Madriaga po, sabi nga ni Dilima kanina, kinakabahan na daw si Sara dito po kay Madriaga. Ako po, bakit naman kakabahan si VP Sara kay Madriaga, mga kaubayan? Baka si Madriaga pang kabahan kay VP Sara. Kasi lalabas talaga ng katotohanan. Nako, malapit na. Yari kayo. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like. I-share po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat.